Isang linggo na lang mahigit sasabak na ang Gilas Pilipinas sa pinakamabigat na window nila yet sa 2027 World Cup qualifiers. Malapit na at ang twist pa ngayon hindi lang isa, kundi dalawang key bigs natin ang reportedly mawawala kontra powerhouse teams ng Australia at New Zealand. Una, ito ilang araw ng usapan na maaaring hindi makapaglaro ang 7'3" center nating si Kai Sotto. Ang lumalabas na rason ay dahil hindi pa raw ito 100% at pipiliin na lamang magpahinga at mag-focus sa kanyang mother team sa Japan. Noong una, inaasahan pa na lalaro ito sa national team dahil January naman siya nakakabalik. So bago maglaro sa Gilas, more or less isang buwan na siya naglalaro sa B-League. Pero yan nga, ayon sa latest reports, hindi pa raw siya ganun ka-okay talaga. Tsaka nasaktan din siya sa first game niya pa lang after mag-comeback. Kaya sa mga skier na yon, hesitant silang ibalik si Kai sa mas intense at mas pisikalan na window sa FIBA kontra mga Aussies at Kiwis. Compared sa games nila sa Koshigaya, mas pagaan ang laro dun sa Japan, lalo regular season pa lang. Mas kontrolado rin ang minutes niya at trabaho sa court with other imports pa sa team. Tapos on the other side sa FIBA, doon bakbak talaga na training araw-araw. And then sa game, all out din ang laruan doon, banggaan, kaldagan talaga. Yes, si Kai pwede mag-alalay lang na laro sa Gilas, pero yung mga players ng Boomers at Tall Blacks ayun malamang hindi. So mapapalaban pa rin siya, ano mang mangyari. Mabigat talaga na load ang ibibigay sa kanya ng stint niya ngayon sa Gilas kung sakali. Lalo kagaya ng sinabi sa reports, hindi pa tapos ang recovery niya. Also, kagaya rin na nabanggit natin sa videos natin sa previous months, yung sa mother team niya rin aside, kung papayagan ba siya nito o hindi. Or kung ibabalik din ba ni Sotto yung pabor na mag-focus na lang sa pagbalik ng healthy form niya para sa team. Since matagal nag-hold tong Koshigaya sa kanya hinintay at gumastos talaga sa recovery. Oo, dyan din naman sa liga na yan at team na yan siya na-injure. Sabihin na natin responsibility nila yun, pero nandun pa rin kasi yung pagpapaluwal na ng pera, hindi lang sa treatment niya, kundi pati sa sahod niya rin sa tagal ng pahinga na yun. Kaya understandable pa rin talaga na hindi muna maglaro tong si Kai Sotto this window kung isa nga rin sa mga rason yung pagbalik ng pabor, sa pagiging patient ng team sa kanya at inalagaan siya. Sa games niya rin naman sa Japan, although nakapaglalaro na siya ng good amount of minutes, kita pa rin sa numbers niya yung kalawang at adjustments. Kita yan sa lower pa niyang production at efficiency sa floor. Nagmamatch yan sa sinasabi nila na wala pa siya sa 100%. Sa IG story rin ni Kai before, sa picture, dati kaya niya raw paabutin ang ulo niya sa board. Ngayon hindi pa. Unti-unti lang daw babalik din. Nandiyan din naman talaga yung rason kung titignan lang. Kaya again, understandable kung ipapahinga niya ang window na ito. Sayang lang talaga dahil ito yung best chance natin na matalo ang Australia at New Zealand dahil home court natin ito. Di amak na mas mahirap na yan kapag sila na ang host. Pero again, wala naman tayong magagawa. 7'3" na galing ACL na hindi lang din naman siya nag-decide para sa sarili niya. Hanap buhay niya rin kasi itong basketball kaya maintindihan mo namang pag-iingat ang gawin niya sa point na ito. Ay naman kay Coach Tim Cone, ready na rin naman na sila maglaro man o hindi itong si Kai. Tougher nga lang talaga ang magiging laban natin this window kung wala siya. Lalo ayan si QMB, sinabi rin ni Coach Tim na hindi rin pala lalaro this window. Kaya marami rin mga fans ang galit sa kanya dahil parang ginamit lang daw ang national team para makapaglaro siya sa Japan B-League. Hindi nyo alam ang eligibility rin sa Japan, hindi lang basta FIBA eligible ka, kailangan nakapaglaro ka rin talaga sa national team. So kahit na-clear siya, kahit okay yung mga naayos nilang papel, kung hindi siya niline up ng first window ay malabo pa rin siya makalaro sa Chiba Jets. Ito namang Gilas program asado na featured din itong si Q, tas biglang next window kagad hindi siya lalaro. Sa sistema ni Coach Tim, sa binibuild na pundasyon na compounding na experience ng team na mahalaga sana yung pagsasama-sama lagi ng roster hanggang World Cup. Kaya dito, sana walang maging conflict sa future like sumama ang loob nila boss o sino man sa programa. Pati si Coach Tim kasi walang sugarcoating na sinabi na basta lang ayaw lumaro ni Q. Alam din naman natin na may mga naging issue na rin ganyan sa ibang Gilas players na hanggang ngayon ay hindi pa tinatawagan ulit. Kaya yun lang naman ang hiling natin na sana walang maging conflict sa future at makabalik din kagad itong si QMB as early as sa third window. Ano mang reason niya, pangit na laro niya sa B-League kaya gusto bumawi o gusto mag-build ng chemistry sa team sa FIBA break nila, even yung rumors about sa Gilas contract, insurance man, pera o kung ano, sana pa rin sa dulo ay wala nga ma-burn na bridge. Pero yun nga now na likely wala na ang dalawang bigs natin for this window, sina Kai at Q, challenging ito ngayon para sa team sa bagsak na size natin. With Adu at JMF na lang bilang malalaki, dalawang 6'10". Magiging mas maliit na ang lineup natin with JB, Tamayo na lang sa 4 na ginagawa naman natin before but this time sa mas mahabang time na or the whole game na. Nagdo-double bigs kasi tayo sa mga nakaraan pero ngayon nga ay hindi na natin afford. But yeah, it is what it is. Nangyayari naman talaga yan kada World Cup qualifiers may mga windows talaga na nagkakaproblema sa lineup. Pag magte-thank you ka sana kung may deeper na pool ka simula pa lang. Pero yan na nga ngayon, may mga unexpected na butas, ang ending, hugot-hugot tuloy ulit, pandagdag tao na ayun sana yung iniiwasan before. If nung una pa lang walang pride na ito na lang kami, sagrado yung lineup at sistema, di sana naturuan na rin yung iba nung simula pa lang. Yan yung mga tinalakay natin before 4-year plan to, mahaba. Di sana tinuruan na lang ng triangle yung best players possible sa first year ng 4-year plan. Di yung mga club team players mo sa PBA, yun yung huhugutin.
Ngayon tuloy ayan, nagka-problema sa kalagitnaan tuloy sila nagtuturo ng mga bagong players. Wala naman no, opinion lang naman natin yan as Gilas fan, huwag kayong magalit. Yun pa lang naman. Sa sunod pag-usapan naman natin yung official na pool. May mga nagsi-attendan na, nagsimula na. New face sa balita, itong si Justin Baltazar. Talakayin natin lahat yan pag inilabas na. Lapit na ng laro, first game, February 26 yan, against New Zealand.